you're in my auxiliary kitchen, kung saan talaga ako nagluluto, hindi sa loob. So, ayan, nag-fry ako ng bangus, boneless bangus. So, nilagyan ko muna siya ng harina at konting pepper. Kasi gagawin natin itong binagoon man na bangus. Yan. Nilagyan ko rin siya ng harina para hindi matilamsik. Alam niyo naman ang mga isda pag niluluto yan o pinafry, especially pinafry, nagtitilamsik. So, yan, para ang ma-avoid yung matilamsik. At saka pag niluto natin, hindi siya madurog. Yan. First batch. Ito na yung ating first batch na naluto ko and ongoing yung aking second batch. Sa dalawang malaking isda ay bangus, then pinadibone ko lang siya. O yan na ang ating second batch, ongoing ang pagluluto. Pa-fry lang din natin yan and igigisa natin ang bawang sibuyas, kamatis, but instead of using kamatis, I'm going to use tomato paste. Yan. And then lalagyan lang natin ng mga bagoong and then paminta. Yung ginagamit kong bagong is yung Barrio Fiesta na meron na siyang flavor. Lagay lang tayo ng corn oil, 2 tablespoon corn oil, and then ilalagay natin yung ating garlic and onion. So nalagay ko ng ating onion. Yan naman siya pantay. Pantay muna natin. Ayan. I'm using corn oil or kaya naman ay canola oil. Nilagay ko na ang ating onion. Ang maliit lang yan. And then next, ilalagay natin ang ating mahiwagang bagoong and our tomato paste. Ito yung, maliit lang yung binili kong tomato paste. Actually, konti lang naman talaga yes, ito. Para lang to replace yung ating tomato. Hindi kasi ako gumamit ng fresh tomato. Instead, ginamit ko itong tomato paste nito. Kita nyo nang okay siya. Dagdag na natin ang ating bagoong and then our ground black pepper. Napakadali lang nitong gawin and napakasarap. Lagi yung nire-request ng mga bata. Just add 2 tablespoons of Barrio Fiesta. Kahit na anong bagong pwede naman siya. Pero kasi ako ito na yung ginagamit ko kasi medyo matamis na rin siya. Kaya yan yung nasanayan ko ng ganito. So, haluin lang natin. Hina natin ng konti ang apoy. Siyempre, isulukan. So, yan. Haluin din lang siya. And then, after this, we're going to our tomato paste. And then, add some water para lang naman magkaroon siya ng konting sauce. And then after that, we're going to add our fried bangus. You can see, nalagay ko na yung ating tomato paste. And then let's add some water. Ayan. Tutuin muna natin ng konti. And then let's add some water para magkaroon siya ng sauce. Ay, sauce. Add natin ng konting water para lang magkaroon siya ng sauce. And then, mag-add tayo ng pepper, ground black pepper. Hindi na ako naglalagay ng dito, sugar. Kasi meron ng sweetened na itong aking bagoong. Ayan. Let's add some more water para pag pinag-merge natin ating pakuloyin lang natin. Pag kumulo yan, we can add our fried bangus na.
Tikman natin kung saan kulang. Okay naman sa bagoong. Lagyan pa natin ng konti kasi medyo matabang. Naglagay na ako ng konting bagoong. Then it's time for us to add our fried bangus. So, nailagay ko na ang ating bangus. Just be careful sa halo kasi baka kaya nga ang inam dyan kasi finry ko siya with flour para pag in-stir mo siya hindi siya malulusak. So, ayan siya. So, hintayin lang natin kumulo yan and then pwede na nating patayin ang ating apoy kasi okay na yan. Luto naman na ang ating bangus. So, tikman natin kung saan kulang. So, okay na siya. Thank you everyone for always watching my videos and to all the teams, founders of the teams. Maraming salamat sa mga supporters natin. And of course, to Team Tigul, shout out. Bye everyone! So finally, naluto na natin ang ating binagoongang milkfish. So ayan na siya. 2 pirasong medium size na bangus yan. And then ginawa ko lang ganyan. And then, yung pinaglutuan ko, since may leftover rice kami, nilagay ko lang din yan. So, binagoongan rice. Yan ang aking aming dinner for tonight. Thank you everyone for always supporting my channel. See you and thank you.